siya mula sa side ng Team Flash. So long as ma-meet naman nila yung conditions, hindi naman labo ang posibilidad ng isa na namang snowball, lalo pa at Fanny ang nasa kamay nila. Oo nga, Fanny snowball din eh, no? Tsaka right off the bat, the Claude pick kasi, sinabi to kanina ni Midnight na pag Claude ka, macro ka agad yung focus mo. Oo. Paano ka mag-split push kung merong threat ni Hades Ay, oo. na nag-Fanny na at any given point, pwede ka na lang biglang sugurin. And that's what's scary, no? Kapag ka nakapag-Blade of the Heptasis na dito si Hades, no? Or even any damage item na pwede mo na talagang i-burst down ang carry ng kalaban, mapipilitang mag-armor muna ang isang Claude. Siguro steel leg plates na kung babalikan natin ay binigyan ng slight nerf, ginawang mas mahal ng bahagya para hindi one-way direkta steel plates ang ating nakikita. Yep. It will take a bit of more gold para dito sa ating mga gold laners. Konting silip sa kanilang emblem. Mukhang built for double lane and sustain yung Claude, no? Sobra kasi gaya nga na na-mention mo earlier, magko-compromise na dito yung makakakuha siya ng agad na maagang items dahil nga may isang Fanny na kinakailangan siyang isipin. So the fact na okay pwede siya mag-build naman ng steel leg plates or additional na defense para muna hindi masyadong mabigyan agad in the early stages of the game. Doon na papasok yung mga tipong Claude na nakikita natin early pa lang at hanggang mid, toto-rotate o parang sinasamahan at umiikot din para lang maka-farm at kuha ng energy shields as much as may opening at para hindi sila sobrang ma-behind naman despite this threatening early game na possible manggaling sa Team Flash. Ako, pag tuloy-tuloy yung pagbisita ni Nico dun sa baba, maaaring mahirapan dito si Vanix mamaya. Oh, and you see Vanix right now, no? Alam naman natin na ang isang Bruno ay umaasa sa magandang early game para magkaroon ng malaking mid-game power spike. Pero mukhang lalayo muna ang laban sa gold lane. Pupunta tayo sa pinakaunang pagong ng laro na ito. Naghahanap ng kill si Hades pero mukhang purple muna ang kanyang kukunin. Blink, nahanap si Adamir. Turtle is up pero i-hold lamang ito ni Lolsi o guguluhin niya nga ata si Nico sa loob ng kanyang jungle. Ito yung reason ba't sila nag-pick up ng show. Meron nakakuha na sila ng Nolan, so expect mo, kailangan nilang magulo. Wala yung Hilda, so the best pick is the Cho that could easily escape in case sumobra na siya. Oh, very interesting din na parang pinili ni Adamir magpa-4 dito sa mid tapos si Jay ay doon sa XP talaga nagpa-4. Parang nakakatakot yung presence ng nandun na yung Terizla kahit na moments or ilang moments pa lang before the turtle take yung pwede nating isipin. At hindi ka basta makakaamba kasi Terizla pa rin to na maagang nakapag-level 4 na. Tsaka pag tumama yung penalty zone sa more than 2 members, ay talagang malaking ambag talaga yun. Sa teamfight, Hades flying in. Sino makakakuha ng turtle? Sino? Nico pa rin ang nakakuha for the side of Burmese Ghouls pero gusto naman ng Team Flash ng bawi. First blood coming in from Hades at parang hindi pa siya tapos. Jay naman dito ang nangangalib buhay. Nico wants to go there. Carbon? Pero si Carbon going for the backline. Jay makakatakas pa nga rin. And that was such a great macro play coming in from Burmese Ghouls, no? Nakuha na nila at si Carbon nakahabol pa. Napakaganda nung final slash talaga na nakita natin. Ginulat kahit nasabihin pa natin kanina ang ine-expect nating makakagulat yung penalty zone. Kasi kanina pa talaga nakaantabay dun si Adamir. Parang ilang seconds pa bago magkaroon ng turtle, nandoon na nga agad siya sa mid lane. Pero hindi nagpahuli ang Burmese Ghouls. And eventually, sobrang pumabor yan sa kanila but Hades hindi siya pumayag na. Turtle napunta sa Burmese Ghouls tas wala silang bawi. And yung bawing yun ay napunta sa first blood. At tamang-tama sa kanya din napunta yung gold na yon dahil ang isang kill sa larong ito napunta pa sa Fanny. Mas mapapabilis ang kanyang first item na mukhang magiging Blade of the Heptasis based sa mga components na nakikita natin sa kanyang inventory ngayon. And right now, I would say, Team Flash, they're working their way towards a better mid-game. Kailangan lang nilang mapabilis ng konti ang larong ito. Kailangan talaga. A lot of pressure lies on Lolsi to provide vision. Pero teka lang, Nico, Adamir na pa-penalty zone out. Oh! Pero inhabol pa rin with the fracture and nakabawi na nga dito ang jungler ng Burmese Ghouls. Ang pogi talaga tignan ng fracture, Bri. Oo. Yun yung tipo na pag madaming mga sugat ang mundo, tas biglang lalabas yung mga cosmic powers, bang! Hindi mo alam kung naghihilom ba o ano pero medyo napapaganda pa sa Burmese Ghouls ngayon na nagiging maganda o lamang yung wave clear ni Adamir kontra kay Carbon kasi kahit kanina pa siya nakakauna sa rotate, the moment na nandoon siya sa mid at mahanap siya ni Nico, hindi nag-hesitate din Nico. Si Nico, nabigyan siya! Aray! Kaya pala nag-Ruby pick para maiwasan yung mga ganoon. Grabe, no? Parang yung specialist na Ruby na hinahanap natin, yung pala talaga si Blink. Nakita na niya lumilipad eh. Tapos preemptive na I'm offended pero dahil dyan wala na siyang ultimate. Vanix ngayon bumabawas na rin. Pwedeng mag-contest dito ang Team Flash pero masyadong mababa ang buhay ni Hades. Pero si Hades pa rin ang makakakuha for the side of Team Flash. Netherrealm ginamit na si Adamir. Pumasok pa. Mukhang tutok pa dito si Carbon. Pero nakaisa doon si Nico.
Nakaisa onto Hades at unti-unti bumabawi ang Burmese Ghouls doon. Tutumba na rin si Vanix. At Here comes ito Nico. yung trade na hinahanap nila. Lolzy! Tumumba na rin! Ang daming nakuhang kills ng Burmese Ghouls doon. Para nagkapalit lang sila ng place doon, Brigida. Oh, I must say na napakaganda nung naging pagkakasecure pa rin doon ng Burmese Ghouls sa teamfight kasi nagkaroon ng isang magandang pag-force ng Purify dito kay Stitch mula kay Hades prior to that turtle. Pero kahit nasabihin natin na pauwi na ni Hades etong si Stitch, hindi nga natin siya nakita doon sa fight kasi umangat na lang siya sa top lane to parang iangat na lang yung waves. Nagawa pa din talagang ipanalo ng Burmese Ghouls yung teamfight na yon despite also Hades getting the retribution and kahit nakahabol na si Adamir using the penalty zone onto I think 2 members of Burmese Ghouls, nagawa pa din talagang isustain yun, especially with the presence of the Nether Realm. Tsaka nakapag din, yung ultimate dito ni Blink, yung I'm offended. Napakaganda rin ang kanyang angulo. Lahat ata natamaan. It was a 3v3, tatlong natamaan niya. And Nico was able to find Hades in the backline. Again, so many good plays coming in from Burmese Ghouls and crucial item pickup coming in from Carbon. Thunderbelt, lock na. Naku, nasabi na yan kanina ni Midnight, diba? Yung Thunderbelt, di mo maintindihan, ba't parang masakit? Oo. May defense na nga, tapos parang dumadagdag pa yung sakit. Pero ito na nga, I'm offended from Blink. Nico, pumapasok. Napakatapang talaga ng Burmese Ghouls ngayon. 2 beses nang nangyari yon, yung paurong na penalty zone. And this is what you don't want to see if Team Flash ka, no? If Singapore fan ka, gusto mong makita na yung mga penalty zone na yun ay nagagamit during turtle fights. Pero ang good news naman doon ay siguro aabot ang cooldown for the next turtle fight at flicker lang ang wala para sa kanya. At kahit na makikita natin yung paulit-ulit na ganun, ang parang kinagandahan kahit papano naman, pinipili talaga ng Team Flash na magsama-sama. Ito yung typical na playstyle na parang ina-expect natin sa kanila. Yung nag-iisa lang si Hades. Ay! Kaso hindi yata napaganda yung napag-isa siya dun. Maganda yung plano ng Burmese Ghouls na to get this first pick Nolan. Una, kinakontradict mo na yung isa sa mga favorite hero ni Hades. At pangalawa, pinapakita mo kay Hades na kaya ko rin to paganahin. Tsaka tignan mo yung combo nila na Ruby plus the Nolan. Hilain mo, kakatayin ko. Para siyang yung ginamit ng Onyx Esports kapon na Tigreal tas Nolan. Oo. Basta mahuli. Basta may ma-hold yung fracture na ang bahalang tumapos. At ngayon Team Flash behind by 2.6k gold lead. Burmese Ghouls ang nagdidictate ng pace and partida. Sila pa yung nakaklod dito. Nahihirapan yung Team Flash. Isipin mo na si Hades na dapat yung nag-hunting para sa kanila. Inahunt siya mismo ni Nico. So talagang hindi nare-reach ni Hades yung power spike na dapat niyang nagawa early game. At this point, parang ang pinaka-ginagawa ng Team Flash na lang talaga ay inaangat yung mga waves muna. Pinangungunahan niya ni Hades or if not Hades, etong si Vanix. Kaso ang medyo nakalulungkot na nakikita nga natin ay yung Burmese Ghouls parang unti-unting natutunugan yung ganong ginagawa netong si Hades kasi nagkakaroon sila ng iilang beses na naaabangan nila itong mga oras na napapag-isa si Hades tapos napipick off din nila. And grabe, no? Yung macro na pinapakita ngayon ng Burmese Ghouls, apart from the pick-offs na paulit-ulit na nahanap si Hades, may mga ganitong klaseng rotation na pati si Adamir hindi pagbibigyan. Ayaw talaga tantanan. Penalty zone na naman. Palikod. Pero yung I'm offended, nandun rin naman. Flicker out. Makakataka si Adamir. Pero yung Torre nila sa baba, hindi na. At sa taas naman ata magiging reply ng Team Flash. Trabaho lang para kay Vanix, the hardest working Singaporean. So far, ang ganda pa rin naman na mirroring lang itong dalawang kupunan natin at hindi naman nalalayo yung overall na map control. Literal na mirror kung mirror kasi kung titignan mo yung mga nabasag na torre, halos pantay lang naman sa opposite sides of the map. Probably mas advantage lang ng kaunti para sa Burmese Ghouls kasi yung unang Lord nga natin ay magsuspawn dito sa bandang bottom side. So mas mapapakinabangan talaga nila ito at mas magkakaroon sila ng opening na makakuha ng information dito sa purple buff ni Hades na sobrang crucial para sa isang Fanny. Grabe din yung damage dealt, no? Si Nico talaga ang nangunguna ngayon, a Nolan pickup. Alam na ngayon natin kung bakit binaban yung Nolan na to. Ban na ban talaga. Pero pag may opportunity kukunin natin yan. Pero tignan mo si Lolzy, kung mapapansin natin, hindi masyado aggressive yung show niya kasi with the lead na na-establish ng Burmese Ghouls, parang force siyang dumefend ng purple ni Hades eh. Kailangan. Nasabi na nga rin dito ni Brigida no, na kailangan talagang alagaan si Hades dito kahit sa purple lang, no? Kaya naman ng Fanny yung sarili niya kung palipad-lipad na pero yung purple buff kasi stationary. Kumbaga nandun sa loob ng pit. At mukhang magiging sagot para doon sa cross-map play na kumuha ng Torre sa taas ay mabilis ang Lord. Pinakagahan talaga ng Team Flash at nakuha na nga ni Hades at nag-final slash na doon.
the realm, Jay, sakto rin naman. Walang nakuha trade yung Burmese Ghost except for the turret doon sa taas. Napakaagad nung desisyon na yun. Parang sabi mo nga, sagot agad dun sa cross-map play. At binurst down agad yung Lord, pero Adamir dito sa bot. Ito na ata, the sacrificial play. Adamir, ilang beses ka nang 4v1. Hindi namin makakalimutan yung ginawa nyo doon. Pero this time around, mukhang makakatakas na naman muli si Adamir. And looking at that shot goal, no? Team Flash, pinag-usapan natin ang bilis nilang binurst yung Lord na yun. And usually, pag Fanny composition, mabagal mag-Lord eh. Oh, tsaka ang ganda nung inisip na nila ahead na basta makuha lang natin to at hindi na natin sila i-engage. Kasi may possibility na magkaroon pa sila ng disadvantage kapag in-engage nila in a team fight yung Burmese Ghosts na currently lamang pa din naman kung tutuusin kontra sa kanila in terms of gold and in terms of kills. And hindi nila afford na makakuha pa ng higit na kalamangan etong Burmese Ghosts right after they were able to secure that crucial objective. Tapos wala pa silang nakuha ang trade kasi sabi na nga natin, Adamir, mag-sacrifice play na sana. Kaso sabi niya, ba't ako mag-sacrifice play kung pwede naman ako makatakas? Dito tama. makas na lang yung interest lang. Bakit ka magiging martir kung pwede kang mabuhay para sa mga teammates mo? Oh. At dahil dyan, makakapush pa sila sa mid lane dahil kailangan dumepensa ni Nico. Dito sa may bantang itaas, makakahaba. Puputok pa tayong blessing dito ng Torre. Pero mukhang makiklear din naman ang Lord Hades ngayon. So may split push pero hindi siya yung masi-split open. I'm offended, Flicker play. Nabigla doon si Hades. Kaya naman Burmese Ghosts pwede maging aggressive dito. Adamir pa 5-man penalty zone. Pero mag-isa lang siya ngayon. At yun na nga ang sacrifice play ng Team Flash. Burmese Ghosts. That's gonna be a 2-for-none trade. Parang kailangan yata natin makita na nagko-complement yung skills nila sa isa't isa at hindi mag-isa lang si Adamir sa tuwing gagamitin na niya yung kanyang penalty zone. Yung ginagawa kasi ni Hades, yan ang isa sa mga parang i-expect mo up until the late game talaga. Ang consistent niyang gagawin, which is yung pag-angat ng waves as Stephanie. Pero for the penalty zone and the other skills ng Team Flash, it might just be time na talagang magsanib puwersa na sila. Ginamit ni Lolsy ang kanyang flicker doon pero hindi niya kinick back si Blink. Mukhang nagkaroon ng slight miscommunication para sa side ng Team Flash. At si Blink din rin naman ay wala pang flicker. 1 minuto din ang kanyang iintayin. Nico? So talagang aabangan. Lolsy, naramdaman niya eh. Alam niya yan eh. Ginagawa din daw yun ni Hades pero dumaan pa rin siya doon. Hindi natin napansin sa mid lane, nakaisa doon si Stitch. Habang dinedepensahan ni Jay yung mid lane, nabigyan siya ng Claude early pa lang. And overall, the gold earned ay talagang nakakalamang dito ang Burmese Ghosts. Hindi tatama ang M-offended play. Kino-contest na ng Burmese Ghosts yung purple ng Team Flash. Hades nandun, nag-split push na lang sa taas. Alam nila na it's not safe to contest. Kahit purple buff dependent ako, mas importante pa rin yung buhay ko kaysa sa buff. Medyo mahirap yata to kapag dumating sa puntong ang Team Flash na ang kinakailangan dumepensa. Kasi parang in terms of wave clear, kapag ka napagsabay-sabay, although nandiyan naman si Hades, parang hindi sila masyadong makakakuha ng magandang wave clear talaga kapag ka dumating sa ganoong klaseng sitwasyon. Especially considering na hindi pa nga natin nakikita yung agarang pagpasok using the Blazing Duet, pero conceal na nga ginamit dito. Hinahanap yata ng Team Flash ngayon kung nasan sila habang si Hades. Ayan na, split push. Ginagawa na ng problema ni Hades at makakakuha siya ng isang inhibitor turret doon sa may bandang itaas, Team Flash. Talagang paisa-isa, chumichepi-chepi lang pero gumagana. Ang ganda ng macro outplay. Ibiruin mo inagawan ng Burmese Ghosts ng purple tong si Hades. Pero ang lakas pa rin ng loob niya. Kung mapapansin mo, bago niya gawin yun, bumili pa siya ng BOD just to secure na mawawalan sila ng inhibitor. Grabe, kakaibang macro play mula sa Team Flash. Tumitrade pa rin sila kahit may kalamangan ng Burmese Ghosts na 3,000. No purple buff para dito sa Fanny. Malaking tsansa na magkaroon ng energy gap pero mukhang magkakaroon muna ng face-off. Ito yung Lord Dance na wala masyadong sumasayaw eh. Ano lang to, pinapakita lang ni Stitch yung sarili niya. Tapos si Blinks, ngayon lang nagparamdam, pero ngayon may ideya na sila. And again, going back to sa sinabi natin idea! Hindi ba natin nakikita yung Blazing Duet, pero hindi na talaga natin makikita kung ganun. Ang bilis! Partida, katabi pa niya si Blinks doon. Kahit si Blinks mismo nagulat, hindi na nakasay yung yung second skill eh. Pwede pala yun. Hindi, ngayon lang ako nakita ng funny combo na parang hindi niya kinailangan lumipad. Kinain lang niya ng parang, alam mo yung ahas na nasa zoo ka. Tapos akala mo pwedeng hawakan yung ahas, hindi pala. Hindi pwede. Bigla siyang tinuklaw pero si Blink nahanap ni Jay. Oy! Tapos hindi rin gumana yung mga combo. Lolsy! 4-man naka! Pero wala naman sila mababack up. But this signals na Team Flash, kayang-kaya namin i-burst yung Lord pero tingnan mo dito si Carbon. 1-on-1 kay Jay.
Lolsi, tinatry sustain, pero Adamir with the penalty zone. Tapos, yung World Day na force tuloy yung Netherrealm at mukhang mapupunta sa Team Flash ang Lord na ito. Pero parang hindi pa natin sila tapos dahil tumumpa na doon si Carbon. One member down, walang trade nakuha ang Burmese Goals. At parang ganun lang yung 3 kaya na Oh, dahil sige, nandito na uli tayo sa ating laro 15 minutes in. May Luminous Lord na nagmamarcha para sa side ng Team Flash at nagbubuo sila ngayon ng 3-wave push. Medyo nahihirapan na nga talaga ang Burmese Goals kasi hindi na-force itong si Lina na ikas kagad yung Netherrealm just to save one important person for them. And Team Flash, pag alam nilang nakasan na yung Netherrealm, Adamir sigurado tatalon. Tignan natin kung tatalon nga ba. No, kailangan nating bantabayanan kung ano na ang magiging engage ngayon ng Team Flash. For sure, meron na silang magiging plano dito, especially as Adamir, both Antique Kiras as well as Dominance Ice, hanahawakan na niya. So, hindi na masyadong Proceed. threat dito. Yung damage na posibleng manggaling. Nico! Kay Nico, speaking of! Adamir, pwedeng tumalon dito. Ready na. Nagre-ready na nga talaga ang Team Flash pero mukhang makakadef naman ang Burmese Schools. Dalawang inhibitor turret ang nawala in the process at makakadepensa sila sa bandang ibaba. Team Flash able to take down what they want at umalis sila. Depensa at disiplina ang ating nakita. Speaking of disiplina, gusto ko din talaga yung composure ng Team Flash. They can actually be aggressive. Ang dami nilang pampasok. May flicker si Lolsi kanina, pati si Adamir. Tapos even si Hades na kaya gumawa ng play mag-isa. Pero sinasabi nila, teka, nandito tayo dahil sa composure, sa disiplina natin, huwag natin tatanggalin yun. Oh, Ay, Adamir! Adamir nahuli dito ng 5 at tutumba sa kamay ni Lina. Pero si Lolsi may magandang knock-up doon. Wave the Dragon pero may Netherrealm din naman. At parang umarangkada na ang Burmese Goals. Ang ganda na pagpasok ni Stage with the Blazing Doan. Ang tutumba ng atin doon si Vanix. Isama mo na si Jay. Winter Truncheon play just to delay. Pero hindi rin magiging sapat dahil aabulin siya doon ni Carbon. At 3 ang tumaba sa Team Flash. Grabe yung team fight na yun, no? Nahanap agad si Adamir. Parang nawala na XP laner at nantuklaw na naman si Hades ng isa. 3 inhibitor turrets na nawawala pero mukhang makakagandi dito ang Burmese Schools. 3 people out for the side of Team Flash. no, parang gusto na talaga nilang bawian din at kuhain yung mga inhibitor turrets ngayon ng Team Flash. At yung team fight kanina, yung dahilan kung bakit nga hindi nag-engage ang Team Flash dahil meron na naman! Yung nakakap kay Lolsi, nakadelay, tasakto, nandyan pa din si Adamir. Munti ka na maisahan ng Burmese Goals doon yung Team Flash. Nako men, parang nakita ko na to eh. Yung Hades tapos Adamir yung magdedepensa. Tapos mid lane sinubukan nilang irekta. Sabi ng Burmese Schools, wag naman tayo maging highlights. Bumalik muna tayo. Reset muna ang call. Oo. Kahit pa paano naman, for sure, Burmese Goals, alam na, or na-acknowledge nila na sila ang merong magiging upper hand at that moment kung mag-engage man sila sa team fight. Kaso, eto na, dito pumapasok yung salitang disiplina. Dahil kung matuloy man nila yon at makapag-respond nga yung mga players ng Team Flash at eventually ay mabaliktad pa, merong Lord na posibleng mapasakamay na naman ng Team Flash. At ngayon, inaambahan na nga, pinipwestuhan. Binibilisan ng Burmese Goals yung pag-takedown dito sa Lord dahil wala pa si Hades at nakakuha na nga nila. At parang may pampasok dito si Adamir pero yung Netherrealm nandyan, mag-disengage yung Burmese Goals. At nakuha na nila ang gusto nila, Team Flash. They have to defend this Lord. Libreng Lord ang nakuha ng Burmese Schools dahil wala si Hades in the vicinity. Sinubukan nata nilang mag-backdoor play pero hindi rin natuloy. Nag-conceal. Uy. Conceal. Lolsi, looks for 1, may nasipang isa. Nasipa nga, mag-pop yung immortality dito ni Blinks. Tutulungan pa ng Burmese Goals, parang hindi na ata at nakakaisa doon si Hades. Pero may magandang pasok na naman si Stage with the Blazing Duet. Sakto si Jay, nakuha niya yung Netherrealm. At may pagpasok naman si Adamir. Pero parang bumawi na kayo ng Team Flash. Wala na si Lina, wala na si Blinks. Isama mo pa si Nico. Tatlong wala Vanix. sa Burmese Goals. Pero si Carbon, gusto pang umisa. Pero men, 4 iyan. Na iyong kinatapat, flicker out para makawala si Lolsi. Nag-pop yung Oh my immortality. God. At tatumba ng ating Jay. Hindi pa talaga tumitigil ang ating laban. Ating Stage, nakagawad ng isa niya. Si Hades, nawala sa mapa. Si Lina na lang ang natitira at mukhang makakadepensa naman siya dahil ang Lord naman ay nasa side ng Burmese Schools. Soft reset muna. Hinga para sa Burmese Schools. Nawalan man sila ng 4 ay makakadepensa pa rin. Oh, napakalaking bagay. I must say talaga yung naging pagnakaw ng Netherrealm doon ni Jay. If it weren't for that, yung dalawang magandang naging setup doon at panggulat ng Burmese Goals na talaga, masasabi nating dire-diretso na sana yung magiging tagumpay para sa team fight. And eventually, with the Lord that they were able to secure na nagmamarcha sa mid lane, ay isang diretso na lang ang i-anticipate natin para matapos na itong laban. Pero hindi yun nangyari. Again, because of the presence of the Netherrealm, na ngayon ay titignan yata natin sa makikita nating instant replay dito kung saan nasimulan nga yun. And even yung, ito yung first time na nakita nating nakapwesto lang o nakapagparamdam
na si Vanix nung damage na naipon niya. Free hit lang kung free hit. Pero si Stitch din may highlights eh. Oh, ang ganda din kasi ng pwesto niya. Alam niya na kailangan munang to-match base. Kung kailangan mo nang humawak muna sa wall ng isang Fanny bago magpumunta sa kanya. At talagang napwestohan niya doon. King Flash still ahead by a very small margin. Pero hindi naman na masyado nagmamatter yan dahil kung titignan natin ang ating items, lock build na. Wala nang sapatos para sa ating mga marksman. Shot call na lang talaga yung mga hingibabaw dito. Pero gusto ko talaga i-comment si Carbon doon. Kaya nakapag-free hit si Stitch. Yung final slash niya, nag-connect. Ang laki ng tiwala ni Stitch sa kanyang mga teammates. And that's one of the reasons kung bakit matatag ang kanilang performance ngayon. Oh, conceal play, may nahanap! Oo, pero nakawala si Vanix, nag-Wind of Nature din naman. And now, tuloy-tuloy ang laban dito. Lina ang unang tutumba, nakakapag-blazing duet. Pero parang atras ata yung Burmese Ghost dito dahil masyadong malakas yung burst ng Team Flash. Nakakagulat yun. Nakakagulat yun. Nakita natin na surprisingly si Lina pa ang unang tutumba na wala pang stacks. So hindi siya agad-agad makakabalik dito sa ating laban. And hindi rin naabot in time pag nag-spawn na etong Lord. A huge advantage na makikita natin for Team Flash. Kaya naman halatang nakapwesto na sila dito. At gusto nila yata na naman na simulan ng maaga to. Pero Burmese Goose as well. Aangat for sure eh. Very huge advantage for the side of Team Flash. 4v5 scenario, nasa harapan si Adamir. This is a Revolve Lord. Lolsey looking for Blinks. At mahahanap niya at masisipa niya pero medyo napalayo ata. Oy! Ang ganda ng counter to ni Blix! Kaya naman napigilan niya ang Team Flash ngayon. Pero si Vanix nakakapag-free hit na rin. And now si Hades gusto umatake doon pero disiplina pa rin ang Team Flash. Oo. Tahimik na muli ang River dahil kailangan dumepensa ng Burmese Schools. Nandyan pa rin si Nico sa gilid. Ayaw pa rin nilang bitawan. This is an Evolved Lord na napaka-importante nito. Kahapon nakakita tayo ng isang comeback victory mula sa Homeboys nung nakakuha sila ng isang Evolved Lord despite losing the entire early to mid. Kaya napakalaking objective ito para ibigay ng libre. Ang ganda na naman ng pagkakaangat ng waves and kamunti ka na sana yatang ituloy talaga ng Team Flash yung Lord na yun. Pero kinailangan munang kumuha ng purple ni Hades. Yun ang kanyang naging desisyon para talagang anuman ang maging engage o desisyon ng Burmese Ghouls din ay handa sila dahil kapag wala siyang purple buff, medyo magiging delikado pa nga yata dahil ngayon Burmese Ghouls medyo maamba na rin. Very low or half HP ngayon si Adamir. So, Sakit na rin. kailangan yata nilang i-consider to. At ni-reset na nga rin nila ang Lord and dito natin mararamdaman yung major changes na binigay sa Lord na kapag isa lang ang tumatangke, paulit-ulit ay mas masakit na. Doesn't matter if magtank ka dahil full HP percentage ang nagiging damage ng Lord. This time around, i-reset nila, regen, konting lifesteal. Flash pa rin ang may hawak ng Lord. Lumikod si Hades ngayon. Hindi ko sure kung nakita sila pero si Blink nandyan naman. Hindi ka na yun. Kung hindi kinabahan din ako eh. Hindi ko alam kung sino mapupuruan dun eh. Kung nag-blind, I'm offended talaga. O kanina may nakita tayo no, yung mga blind na onward ng Edith na makakakuha pa ng mga crucial na target. And this time mukhang eternal lang 4v5 situation para sa Burmese Schools dahil kailangan may isang magdepensa sa napakatagal ng Lord Dance na nakikita natin mula sa Team Flash. Crucial immortality pickup mula kay Hades. Oy. Isa sa mga importanteng item Stitch. Medyo nag-overstep ata siya doon. Masakit na rin dito etong si Jay, no? Pag nahanap niya etong si Stitch, for sure ibibitaw niya yung combo, lalo pat hawak-hawak na rin niya yung kanyang Holy Crystal and meron siyang Winter Truncheon na pwede rin gamitin just in case gusto nilang execute ng isang panglito din na play kontra dito sa Burmese Ghouls. So di kaya mambait ng Netherrealm din na isa na naman sa possible huge advantages na makikita natin. Kasi kapag ka nangyari yung kanina siguro na talagang hawak na ni Hades yung purple buff niya such as now, kakakuha niya lang at wala yung Netherrealm, eto yung magiging time o go signal ng Team Flash na talagang hindi na mag-hesitate pa. As well as the Blazing Duet. Kasi kung kanina naging sobrang taas nung damage niya, pagka nahiwalay naman etong si Stitch at napilitang gumamit ng Blazing Duet sa isang alanganing sitwasyon, Losey. papabor na yun sa kanila. Kaso ngayon si Adamir, Ginamit na nga yung penalty zone doon pero walang tinamaan. Pero si Blink meron tinamaan doon. Nakita na magpasok ng Burmese Goals. Pati na rin ang Blazing Duet. Pero na-sustain ng Team Flash. Nico! Pero sabi ni Nico, kakayanin ko kayo lahat. Dalawa, tumumba. Make it 3. Kapalit ng buhay ko. Pero si Adamir, nagpop yung immortality niya. Si Carbon galing doon with the final slash. Si Adamir na lang ang natitira ngayon. At parang hindi na gusto ng Burmese Goals ang Lord. They wanna go for the win. Rekta depensa ang kailangan nilang gawin dahil ang daming pushing waves. At ito yung gagawin nila. Magme-megamind dito si Lina. Ika-cut ng maaga ang wave para mas malaki ang tsansa na makapag-push sila ng mid lane. 40 seconds para kay Jay. no, kinakailangan na talaga nilang i-maximize etong opportunity na yon dahil meron na nga silang kasamang Yan na. minions. Eto na yata. Yan na, buhay pa si Stitch. Mag-tower lock na nga sila and Burmese Goals makakabawi
from a devastating defeat nung day number 1. Magandang panimula para sa Burmese Schools. A comeback victory kung saan nakalamang na